Okay, situation. By the way, guys, this problem is similar, no? Sa November 2024 board exam. Binago ko lang yung ibang mga tanong, no? Binago ko lang yung mga ibang mga pinapahanap doon sa actual na exam. Pero the idea will be the same, no? So of course, let's not focus dun sa exact na question sa mga naitanong in the previous examination. It's better na tingnan natin kung ano pa yung mga future na pwedeng itanong on the same problem or the same situation, di ba? So, a hoisting beam ABC is clamped at B and is anchored by a 22 millimeter bolt at A, where the bolt is embedded to the concrete as shown in figure. Given the following, W is 12 kilonewtons, A is 1, so 1 ito. B is 2.5, C is 1.5, tapos D, wala, no? The contact between the clamp and the concrete at B is 200 by 150 mm. So, ibig sabihin nyo nandito, ang gusto niya lang sabihin nyo nandito, ito, ano lang, no? Parang ganito siya. Tapos may concrete dito sa ilalim. Parang ganyan. Ito yung concrete. Tapos ito mismo, yung contact natin. Okay, yung contact area daw na yan is ito, 200 by 150. And then, allowable bolt stress is 69 megapascal. Allowable bond stress between the concrete and the bolt is 21 megapascal. So, bali, dito sa item na to, or dito sa part na to, sinasabi niya, yung bond between, so bali dito yan, no, yung embedment niya, yung parang ano niya, yung development length niya na nakatusok doon, no, parang ganun. Yun yung allowable stress. So number one, calculate the required dimension D. So bali ito yung tinatanong. Using a factor of safety of 1.5. Okay? So to calculate D, kailangan muna natin kung ano, ma-compute kung ano yung force acting dito. 'Di ba? Kasi ang idea, dahil ito kasi ano to pin, 'di ba? So may load ka na ina-apply. Ang idea nito, iikot to ng ganyan eh. So ibig sabihin, parang ang idea, huhugutin niya to. Huhugutin niya to. So ngayon, ito yung kumukontra para hindi siya mahugot. Di ba? So, tinatanong niya, ano dapat yung embedment depth? So, ideally, kapag inisip mo, kapag masyadong mababaw yung embedment depth, hindi masyadong malaki yung kapit sa pagitan ng concrete at ng bolt. So, kailangan mong laliman enough para yung kapit ay mas matibay, no? So, kaya yun mismo yung tinatanong sa atin. Ano dapat yung lalim na yun? Again, to calculate this force acting here, so, syempre, pag dinrawin natin yung free body diagram, so, merong force dito, no? Tapos, dito naman, may reaction dito. Okay, so may reaction dito, tapos ito yung force dito, 12. So ngayon, para makuha natin yung reaction sa A, so ito yung RA. So ideally, mag-moment lang ako sa B, di ba? Taking summation of moment at B is equal to 0. We will have 12 kilonewtons times ang moment arm ay 2.5 equals yung reaction sa A times ang moment arm ay 1. So ang reaction sa A would be 30. Okay, so yan ngayon yung pulling force doon sa bolt natin. Okay, so ngayon, how do I calculate the depth? So gagamitin natin na allowable stress ito, allowable bond stress. It is 21 megapascals.
Okay? So, ang idea, kasi parang ano yan eh. Kumbaga, ito yung, ano natin, concrete. Parang ganyan. So, ang idea, ang kukontra dun sa reaction sa A, itong surface na to, itong cross-section na to, itong ano na to. Yan. Okay? Yan yung area na kukontra dun sa paghugot sa kanya. Okay? So, dapat yung stress dyan, tawagin ko na lang na actual stress, ay hindi dapat lalagpas dun sa allowable, no? Pero dahil may binigay na factor of safety, adapt na i-apply natin yung factor of safety na yun. And di ba, we apply the factor of safety by dividing it to the allowable stress. Kasi ang idea lang naman ng factor of safety ay mag-provide ng allowance. And kumbaga, kung ito yung pinakasagad na capacity niya, 21 megapascal, kumbaga, yung factor of safety, magtatanong kayo, ano ba ang gagawin ko sa factor of safety? I-multiply ko or i-divide ko? Kapag minultiply ko, lalaki itong allowable stress. Kapag dinivide ko naman, liliit yung allowable stress. Ano ba ang mas safe? Siyempre, mas safe is kapag pinaliit mo yung allowable stress. Ibig sabihin, parang sinasabi mo na kung ang kaya niyang dalhin or kaya niyang bitbitin or buhatin ay 100 kilogram, no? Ang kaya niya talagang buhatin is ganun. Ang i-announce mo lang sa public is kalahati lang nun o di kaya mas mababa doon para meron ka pang allowance, no? So that's why di-divide natin yung factor of safety, hindi i-multiply. Okay? So yung actual naman natin is magagaling dito, no? Force over area. So yung area natin is itong contact area na to. So RA, gawin natin Newton over area. So take note lang guys na itong area na to is hindi ano siya, hindi siya circle ah. Yan ay lateral surface area na tinatawag. Lateral surface area. Ibig sabihin yung area sa palibot ng cylinder kasi bilog siya eh, no? So yung palibot niya, anong surface area nun? So ang surface area nun is pi diameter times height. Itong height na to. Which is in this case, yung D. No, yung D. Ayan. Okay? So, pi, ang diameter natin is diameter ng bolt. Ang diameter ng bolt ay, I believe given yun. Ito, 22. 22 times D. That should not exceed the allowable of 21 over the factor of safety. Ang factor of safety natin ay 1.5. Ayan, 1.5. Okay? So, therefore, our D should not exceed. So, kumpitin natin. So, we have 21 over 1.5 times pi times 22 over 30. Mali. Na pala. Yung D nga pala nasa ilalim. So, mangyari pala dyan, yung D natin dito lilipat. Cross multiply doon, no? So, we have 30,000 times 1.5 over pi times 22 times 21. So should not exceed or should be greater than 31. Okay? So actually dito, 31 point ano siya eh, 004. Lagyan natin ng ano ah. Okay, so hindi siya eksaktong 31. Um, hindi siya saktong 31 ano, pero so dapat kasi itong sagot natin dito, ang sinasabi nito ay dapat at least 31.004 yung embedment depth mo para hindi siya mahugot. So ngayon, dito sa case na to, dapat ang mas tamang sagot is yung mas malaki sa 31, which is 35. Okay? Kaya actually sa pre-board natin ito lumabas, kaya doon ang answer key natin itong letter C eh. No? Kasi mas malaki sa 31 yung kailangan. No?
Pero to give you a tip sa board exam, paano po kung ganyan sa board exam? Masyado naman kasi itong malapit eh. And konting rounding off ano lang dito, magkakaroon ka na ng 31 na yung pwedeng maging sagot. So kapag ganyan, nakuha mo naman na halos sakto, I would suggest na mas tamang isagot itong 31 na compare dito sa 35. Okay? Kaya dito, it's up to you to decide, no? Pero ako no, kung ako ang mag-exam, dahil sobrang lapit na nito doon sa isa sa mga choices, although alam ko naman na ang kailangan ko is dapat mas malaki dyan, baka kasi magkaroon ng pagkakatalo lang sa choices, sa rounding off ni examiner at ng sa akin, kaya ang pipiliin ko na kagad, itong kung ano yung sumakto na sagot. Okay, which is ito. Pero kung ano to, halimbawa 31.5, 31.6 ganon. So sigurado ako hindi 31 yung sagot. Ang isasagot ko itong 35. Yung sunod na, mas malaki. Okay? Pero in this case, I think it's safe to just answer 31. No, dahil halos sakto na rin naman yung nakuha natin. Hindi po ba i-consider yung one base na nakadikit sa baba? Pwede naman i-consider, kaya lang that's fairly negligible. Medyo mas maliit yung ano eh. Medyo maliit na kasi itong area na to. So sinasabi, ito daw, syempre meron pang band dito eh. Diba? So medyo maliit na yun. Tsaka in reality kasi, hindi natin kino-consider yung dito, yung pagkakadikit nito. No, kasi ano to eh, bakal to, tapos concrete itong nasa ilalim. So bali, dito yung medyo mas malaki yung ano eh, kinuhugot natin ng mga stress or na capacity dun sa palibot niya rather than dun sa dulo. O, pwede naman yan i-consider, kaya lang as you can see, pagkakaroon na dyan ng konting discrepancy ulit dun sa sagot. Okay? Pero dito, by default, ang kino-consider lang talaga natin is itong palibot kapag ka embedment lengths. Okay? Kaya nga yung iba, ang ginagawa dyan, actually sa actual board exam, ang drawing nito, nakabaliko yan. Ganyan. Naka-anchor. Ayan, naka-anchor yan. No? Kasi, kumbaga, dagdag rin yun na ah, dagdag rin yun na capacity. No? Alright, next. Calculate the bearing stress of the concrete at B. So, ano naman daw yung bearing stress dito? Bali dito, no? Yan. O di para makuha natin yung bearing stress yan, kailangan lang natin yung reaction na to. Reaction sa B. Okay, para makuha yung reaction sa B, summation of forces na lang. So we have RA na pababa, tapos W na pababa, equals RB na pataas. So yung RB natin would be 42 kilonewtons. Okay, so therefore the stress, diba, bearing stress yung tanong, no? The bearing stress at B would be force over area. So yung area natin would be, itong area na to, 200 by 150. So that gives us 1.4 megapascals. Okay, so wala namang issue dito, no? So saktong-sakto naman yan. Next, if the clamp at B have 20 mm diameter bolt in double shear, calculate the bolt shear stress. So pinapahanap lang yung bolt. So double shear daw to. So bali, sa drawing pala natin, dapat ganito siya, no? Dalawa yung support. Okay? Or kung titingin tayo sa section na to, kung titingin tayo sa section na makikita natin, ganito. Yung concrete. Ito yung member. Tapos ito yung bolts. Yun yung bolt. No, ganyan siya. Okay, double shear daw. So, bali, para makuha natin yung, ano tanong? Bolt shear stress. So, pwede natin i-analyze to sa gitna. Kapag in-analyze mo yung nasa gitna, again, ganito siya.
So, ang magiging reaction natin dyan, ito mismo. Reaction sa B, which is 42. Okay, tapos balik lang ako dun sa drawing. Ang totoo niyan, meron pa sana tayong reaction dito, Bx. Kaya lang, dahil wala namang kahit anong horizontal force, Bx will just be 0. Kaya yung magiging reaction sa B ay equal lang dun sa By, which is yung 42. Okay, pero kung meron yung horizontal reaction, ha, be careful, kagaya ng mga ibang examples natin before, yung magiging total reaction mo, ito, yung resultant itong dalawa. Dahil ito ay hinge na support. Okay, so anyway, for the reaction, this will be, ito nasa gitna natin na bolt, itong bolt na to, will be subject to double shear. Ito, dalawa yung area natin, double shear. Kaya yung magiging shear stress dyan is equal to force over area. So yung area natin, dalawa. Ang bolt nga pala natin doon ay 20 mm. So 66.85. Okay? Pwede mo rin i-analyze itong nasa labas kung gusto mo. Ito, pwede naman. Kung nasa labas yung i-analyze mo, okay, pinagkaiba niya lang is ito, single shear. No, single shear lang siya. Okay, kaya yung shear stress dyan, ay yung force mo dito, ano na lang, kalahati. No, kasi nasa labas yan eh. So kalahati na lang yung reaction niyan. Kasi ganito yan eh. 42/2 magkabilaan. Okay? Kaya ito ay 42/2 over dahil single shear, isang area na lang. And this gives us the same answer. Okay? And that's how we solve this problem.